Naglalag lang po yung tropa. Uulan kaya to? Parang hindi na to uulan. Maganda na yung panahon eh. Tara, diretso na po tayo. Dito na po tayo. Good morning sa inyo dyan. Good morning. Ayun oh. JR, good morning oh. Good morning. Talagang good morning na good morning. Mukhang puyat ah. Di ba? Si Master RJ mukhang kumain pa. Ayan. Yan si Pangsky aakyat po sa taas, magdidilig po ng flooring ng slab. Yan. Dito na rin si Master RJ. Good morning. Good morning. Ay susi. Ngayon nga po pala yung dating ng mga buhangin. Tapos kung maaprubahan po yung gate pass na pinasa po natin nung hapon, ipapadeliver na rin po natin ngayon. Yan, dadami po yung materialis bigla rito. Bali dito, pagpapatuloy na po namin to. So, iaangat namin yung hollow blocks dito na hanggang sa 150 centimeter dito. Tapos baka meron tayong mabuhusan po dito. Baka may mabuhusan tayo. So, check natin kasi yung ibang pamorma kasi nagamit po namin doon. Diyan. So tingnan natin kung magkakasya tong mga natirang pamorma. Yan. Siyempre kapag ho kami kasi yung gumagawa rito, pag kami may project, gusto namin nakaporma lahat para isang busan lang. Bali itong nakasintadahan kahapon, papalitadahan po to ni Master Jojo na. Tapos bago niya palitadahan yan, isi-set muna namin yung faucet dito. So dito kapag naglalagay kami, na-adjust lang namin ng 40 cm dito sa may part ng wall dito. Tapos maglalagay rin ho kami ng floor drain dito. Baka mamaya bumili po tayo ng PVC pipe, PVC pipe pa. Yan kapag nasukat na. Dito. Bali yung connection nga pala ng tubig dito ay hindi na ho kami naglalagay ng another valve sa loob kasi yung pinaka gate valve nya, yung pinaka main dito sa metro, napakalapit lang naman po dito sa main door. So hindi na po tayo naglalagay ng another valve, pero mas maganda din kung meron po, just in case na magkaroon po ng leak problem po doon sa loob, hindi na po iikot yung metro rito. So papatayin lang po rito sa may bandang loob. Yun ang maganda. Pero since nandito naman, medyo malapit naman po yung kanyang metro, kaya hindi na po tayo naglalagay. Depende na lang din po sa request ng may-ari kung gusto niya or hindi. Pinagpapatuloy lang ang excavation dito para malatagan na po ng C-bar. Tapos sintada, wall putting sintada po. 20 din ako sa buo. Yan, binabasa na po ni Pangsky yung flooring. Tapos baka mamaya umulan na naman. Ayun oh. Kasabi ko lang na maganda yung panahon. Mukhang uulan na naman. Ay, yung flooring pala rito, kapag nilagyan natin ng matting, 60 by 60 na lang kasi hindi naman po siya dadaanan ng mga sasakyan. So pang tao lang. Medyo malawak po kasi yung flooring dito, kaya nirequest ko sa may-ari na palagyan ng matting kahit papaano. So enough na siguro to yung mga bakal. Sakto na po yan hanggang sa matapos dito, pati yung sa lababo. Yan. Since papalitadaan po to, kailangan natin yung bara, yung ginagamit namin na aluminum. Kunin ko muna sa bodega. Tara. Dito na tayo sa bodega. Kunin natin yung bara. Ito yung ating bara. Dali ko na rin tong isang maiksi. Baka kailanganin nila. Itong isa. Yan. Kapag medyo matigas-tigas na po yung palitada,
Ito po yung pinangkikis-kis para pumantay po sila. Itong aluminum. Tagal na rin sa amin to. Ang ginagawa na lang dito kapag ginagawa na lang po rito kapag nadikitan ng simento, yan, kinikis-kis na lang ng grinder para tumagal yung buhay sa amin. Medyo may kamahalan din kasi ito kapag bili tayo ng bili nito eh. Yan. Yung upuan nga pala nung bisita namin, nandito. Naiwan po nila nung huling punta po nila dito. Yan po yung upuan. Tapos yung Lysol naiwan dun sa may Mia. Yung kanila rin po yun. Tara. Bago nga po pala ako bumalik sa phase 3, dadaanan ko po yung susunod sana na gagawa natin kung sakaling nag-ECQ. Yan, ipapaliwanag po natin sa kanila yung contract. Yan, ito yung contract. Papaliwanag po natin sa kanila bago po tayo gumawa. Tapos kapag naintindihan na po nila, magkakapirmahan na po kami. Pipirmahan nila yung kontrata natin na ginawa. Pipirma rin po tayo dun sa kontratang ginawa natin. Tapos syempre kailangan may kopya po sila niyan. Ang gagawin ko na lang, papipicturean na lang natin. Doon sa contract na ginagawa ko, handwritten lang yan kasi hindi naman tayo professional. Pero kailangan details. After po namin mag-usap, papakita namin sa inyo kung ano yung details ng contract. Ayan, dito na po tayo. So bago ako pumunta dun sa bahay nila sir, pakita ko yung area. Ayan tsaka yung layo po nung unit. So lahat po kasi yan kailangan i-elaborate natin dun sa client. Tara. Dito na po tayo. Nakausap na po natin yung susunod natin na magiging client. Habang wala nga po pala ako, dumating na po yung buhangin. So itong buhangin na to is 3 cubic meter, 3/4 elf. Tapos dumating na nga rin po pala yung kulang nilang 10 bag ng simento. Ayan. So makikita naman nyo sa update video natin, kahit hindi na natin na videoan yung pagdating nito. Ayan, dumami na siya. Ayan, dumami po. So 10 po. Tapos okay na po lahat nung utang ng hardware sa atin. Ayan, okay na po siya lahat. So dumating na po yung 80 bags ng cement. Lahat po ng semento na yan ay 80 po lahat. So kompleto na. Nag-i-start na po sila rito. CHB laying to, itong part na to. Yan. Tapos abang na lang tayo kung kailangan na nila yung ating mga PVC. Yan, lalo na rito. PVC rito kasi may floor drain dito. Magkakaroon din po ng floor drain dyan banda sa part na yan. Umibalay muna po ako dun sa tropa, gawa ng may nagpapatugtog po ng malakas dun, no? Para hindi tayo maka-copyright. Napakasarap po talaga tumambay dito. Pag gumanda-ganda yung panahon, bala ko sana dalhin namin yung lamesa dito. Dito kami kakain, pero hindi po kami magtatagal. Tapos babalik din po kami dun. So mga nasa 10 bahay lang naman po yung layo, no, nung ginagawa namin dito. Sarap lang po dito ang kumain. Kaka-relax. Diyan nga po pala, diyan sa part na yan, yan po gagawing camellia rin po yan. Yan lupa na yan. Dumadami na po yung bahay dito at dumadami na rin po yung opportunity para sa mga kagaya po namin, no? Nangongontrata at saka manggagawa. Share ko po sa inyo yung kontrata ng naka-line up po sa amin. Bali ito po yun. Ito yung ipapagawa niya. So kailangan nakasaad dito yung project, yung sukat. Yan. Yan po yung mga sukat, scope of work,
Ayan. Structural layout, masonry work, electrical works, tiles installation, ceiling works, and sa mga wall demolition, yan nakasaad po yan. Kailangan din kapag may i-renovate tapos babaklasin, kailangan nakasaad din po dyan. Yan. Tapos dito sa hauling ng aming materials at saka panambak, yan nakasaad din po dyan. So para malinis po yung usapan nyo nung nagpapagawa. Tapos sa structural work, yan nakasaad din po rito kung ano yung footing, excavation, column. Gagamitin po na hollow blocks at saka kung paano po yung kanyang pagkakalaying, kung running band ba or stock band. Tapos sa rebars, yan nakasaad din po dapat dyan. Tapos syempre sa mga plastering, kung ano po yung magiging finish, sa mga inside, outside, finish floor, yan sa gagawing counter table. Tapos ceiling work din, kung ano yung framing dimensional, kung ano yung mga gagamitin na materyales, sa bracing, channel bar. Tapos ano po yung brand ng board installation. So yan nakasaad dyan, yan Shera board po, mga pamakuan. Tapos sa type ng ducting, yan nila nakasaad din po dyan kung ano po yung i-install, exhaust fan, kung ilan, tsaka kung ilan po yung ilaw. Yan nakasaad din po dyan. Sa fence din, dapat ganun din, yung sukat, kung ano po yung magiging outcome, nakalagay po dyan. Kahit yung clean out na gagamitin, nakasaad din. Yung mga rebar form, yung support, electrical, plumbing, yan, grills and gate fabrication. Tapos sa tile setter, kung ilan po yung, kung gaano lang po yung kalawak ng ita-tiles, no? So nakasaad din po dyan. So syempre may bar counter, may counter sink, syempre yung poste, yung cladding. Meron din tayong finishing carpentry, yan nakasaad din po dyan. Tapos sa contract naman natin, nakasaad din po kung ano yung klaseng kontrata. Nakalagay rito, manpower method contract. Hindi po na tayo nagle-labor materials kasi masyadong mahal ang materials ngayon. May pagkakataon na nagpapabago-bago kasi yung presyo ng materials. May pagkakataon na nalulugi po yun ng kontrata. Kaya manpower method po tayo. Number and stop, nandyan din po kung ilan tayo. So 6 po kami, tropa. Pinakamahalagang part din dito mga karo, syempre yung ating total contract labor cost, no? Start to finish, no? According po dun sa napag-usapan nyo no may-ari. Syempre hindi na natin papakita yan, medyo confidential po yan. Tapos syempre nakalagay din dito na materials will be shoulder by client. Napakahalaga po niyan para nagkakaintindihan po, no, ang kliyente at nangongontrata. Syempre type of payment, cash or pwede naman po sa bangko. Syempre wag na natin pahirapan yung kliyente natin, so cash na lang. Total naman dito na po sila nakatira. Mode of payment, ayan, syempre progress billing tayo, mobilization, first, second, third and fourth. Yan po yung ayan po yung bracket ng kanyang pagbabayad. So 30% for materials, 30% for the total price, labor cost. Yung pangatlo, 30% for materials and labor cost, and 10% po pag turnover contract na. So ayan po yung sign ng may-ari, tsaka yung sign ko. Yan. Pag may nagpapagawa po sa amin, bago po tayo gumawa, kailangan may maganda pong pagkakaunawaan regarding po dun sa ipapagawa ng may-ari. So dito may iwasan po natin yung manloko, may iwasan rin po natin na magpaloko. Ayan. So syempre mahalaga po na meron po tayong pinanghahawakan na black and white na contract. So ang pinagawa ko na lang sa kanila, pinapicturean ko na lang po to. Yun. So yun yung panghahawakan nila. Ganun din yung sa atin. Sa pagkakaalam ko, dun sa susunod namin nagagawan, meron pong silang ipapadagdag. So may mababago dun sa contract. Pero nag-stick muna kami dun sa unang pinag-uusapan namin. Bali dun po sa ipapadagdag nila, gagawan ko na lang po sila ng panibago. So at least naunawaan nila, tsaka naunawaan din namin. Bali sa ganito pong proseso, at least alam po nila kung ano yung mga dapat na ilagay. Kung meron man silang ipababago, dapat mare-revise na po natin dito pa lang. So bago nila pirmahan, mare-revise na natin. Pero sila, okay na po daw sila dun sa gusto nila nung una nilang mga explanation para sa bahay nila. Okay na po daw sila dun. Ayan, ganyan po. Disclaimer lang, hindi naman po talaga ito yung standard na paggawa ng contract.
Pero nakakatulong na po to na meron po tayong ganitong kopya para po at pag dumating po ng ongoing construction hanggang may turnover natin, doon natin malalaman kung nasunod po ba lahat ng pinagawa natin, no, doon sa mga manggagawa. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking munting explanation. Okay, bali shoutout nga po pala kay Maya Mots o Scotch. Dati ko pong katrabaho sa may Akira Makati Place and Teppanyaki Chef dito po sa may Alphaland Makati Place. Shoutout po sa iyo, no? Balisa na po siyang professional chef dito sa pinapasukan niya sa may Florida, sa may Florida, sa may South America kung hindi ako nagkakamali. Yan, shoutout sa iyo. Bali sinama ko sa video kasi kinontak niya ako kahapon. Tapos gusto niya na maging server or waiter po ako dun sa kanyang restaurant. So sa ngayon, aminin ko, siguro dati taglay ko pa yon 5 years ago. Ang laki na rin talaga ng pinagbago ko, yung looks. Medyo umitim na talaga ako dati kasi sobrang puti ko. Tapos syempre yung tiyan natin lumaki na. Siguro hindi ko nataglay yung pagiging isang, sabihin natin, mahusay na server. So mahusay sa fine dining, hindi na po natin taglay. Kaya maraming salamat pa rin sa opportunity. Kaya ako nasabi to sa video, syempre napakasarap sa pakiramdam na hanggang ngayon may nakakaalala sa'yo, no? May nakakaalala sa'yo sa mga gandang mga nagawa mo dati, yung mga performance na pinakita mo dati sa trabaho. Isa ka sa mga nare-recognize nila or isa ka sa mga napipili nila nung umasenso na yung mga buhay nila, naalala ka nila, sa madaling salita. Ayun, maraming salamat Maya Mots, kung nasaan ka man. Maraming salamat sa iyo Maya Mots, mag-ingat ka dyan. Congratulations, no? Galingan mo pa. Yan, and shout out. Time check, Gi. Ano? Tingnan mo dali. Ano? 10:20. Yun, 10:20. So time check 10:20. So update po tayo sa ginagawa natin dito. So house improvement day 9. Yan. Okay, dito sa ating CHB laying, 150 cm po yan. So sasagad po tayo sa 150. Okay. Tapos ang purpose naman po nung pagdadala natin ng bara kanina, ayan po yun. So may bara tayo dyan. So may bara rin tayo dito sa gilid. Yan po yung rodelang bakal. Ayan. Yan po yung pinaliwanag ko sa inyo. Tapos binarahan din po natin to, so para maging maganda yung kanyang hulog. Ayan, matulis yung kanto. Yung parang magiging outcome lang dito, parang masyadong mataas lang siya tingnan. Kasi pader na pader po talaga yan, yung gilid niyan. Dito, syempre sa contract, hanggang at least 3 hollow blocks lang po yung pinakataas natin. Ayan. Tapos grills na po yan. Hindi po natin pwedeng gawin dito sa harap yung ginawa natin dito sa gilid, nasagad dyan. So dito, yan, grills na po yan, yung 80 cm. Maaga po akong uuwi ngayon tanghalian kasi si Mrs. Ngayon po nakaschedule yung sukat sa kanyang ngipin. So kung maaalala niyo po sa mga dati kong vlog, si Mrs. ho is nagpabunot po ng ngipin sa kanyang bandang harapan, no? Yung dalawang ngipin niya binunot po. Tapos nakaschedule po yun, susukatan po yun ngayong araw. Kasamahan ko po muna siya hanggang tanghali. Kaya mauuna po muna ako sa tropa. Tara. Bali kasama ko na po si Mrs. Yan, aalis na po muna kami. Sasamahan ko po siya dito sa clinic na laging pinupuntahan namin, dito sa may punta, Tansa, Cavite. Kakatapos lang po ng session ni Mrs. Yan, balik na po tayo sa Lumina. Hanggang kailan pa yung ngipin mo? Next week ulit, babalik ulit tayo. Ano ba ang tawag dyan sa proseso ng ginagawa sa'yo? Jacket? Fix bridge. Fix bridge. Okay. Next week, ang gagawin.
Ayan, bali balik na po tayo sa Lumina. Tara. Nagdaan muna pala ako rito sa opisina, kaso nga lang wala yata silang pasok. So yung huling gate pass na para sa polycarbonate, mga bakal, hindi yata maaprubahan ngayon kasi wala yatang pasok. Siguro kukontakin na lang ako ng guard dito kung sakaling magawi dito yung CPM, at least baka maaprubahan. Kung hindi naman baka by Monday na. Medyo mabibitin tayo sa gawa. So tara, punta na po tayo sa phase 3. Let's go. Dito na po tayo uli. Yung dumating nga palang materyales kanina na buhangin, 2,250. Ayan. Magpaporma na po tayo ng mga poste rito. Yan po mga pamorma na yan. Yan po yung pinagbaklasan ng sidings dito sa mga, dito po sa may back extension area. Ayan. Tapos ito po yung nagawa ni Master Jojo. Ayan, finish na. Dito sa flooring, binabawasan pa po nila yung lupa. Ayan, masyadong mataas yung lupa rito. Matataon talaga na ganito minsan Masyado kasi magiging manipis yung flooring kapag ganyan lang. Binabawasan. Natin kung gaano karami yung lupa rito. Napakadami na. Ayan, napakadami na. Yan, shoutout sa atin Sir Romulo Balejo. Ang dami na nito. Mahal pa naman umupa ng truck. Ayan, napakadami na. Mukha lang siyang konti sa camera pero madami na to. Yan, yuyuko tayo. Dami na to. Ay. Ang hirap magtrabaho pag ganito. Lakas na naman ng ulan Ay. Kanina sobrang araw, tas biglang bumuhos naman yung ulan. Tapos biglang tumindi yung araw, 'di ba? 'Yun, Ay, kakasakit talaga tayo nito. Okay, update po tayo rito. Yan, nagbubuhos na po tayo ng poste. Tapos yun, nabitin lang tayo rito kasi yung iba nga nating pamorma nagamit po natin dito sa mga pamorma rito sa slab. Tapos dito ini-excavate lang namin ng konti ito. Ay nukayan pa ng konti. Masyadong mataas yung flooring. Hindi na kasi hindi na tayo makapaglatag ng mating, tsaka hindi na natin mabubuhusan gawa ng papantay na po dito sa finish floor level nya. Buhos po ito. Lang po muna tayo saglit at bibili po tayo ng makakain. Hindi na po makakapagluto si Pamski kasi busy po siya dun sa paghuhukay po ng lupa.
Yan, masyado pong pumantay po kasi yung natural ground level doon po sa ating finished floor level. Kailangan po natin bawasan yung lupa, no? Para kahit papano naka-elevate naman po ng konti. Pas lang po muna tayo at titingin po tayo ng makakain. Tara. Dito na po tayo sa palengke. Ito po yung merienda natin ngayon. So hindi muna tayo magkakanin, putlong muna. Kabalik na po tayo rito. Yan, ito po yung update namin ngayong araw. Nakapagbuhos po tayo ng 3 poste. Yun nga na, nabitin tayo dito sa isa, no? Tapos ito, pinapatag po natin to, no? Pinapatag pa po natin ng konti pa. Tsaka rito. Yan. Tapos nakita na nga po pala natin yung septic tank. Ito na po. Napakadami pong langgam dito. Ganyan lang po yung ginagawa namin. Yan, ilalagyan po namin ng mga karton, tapos paapuyin po namin. Tapos update din dito, nakapaglatag tayo ng CHB laying dito. Tapos papaabutin pa namin to ng hanggang 150 na centimeter itong part na to. So sa 2 patong pa po to. Ayan, hanggang dun po. Sa 2 patong pa. Bali medyo mababa na po to, itong lupa rito. Siguro ang in-adjust namin dito mga sa 10 cm po ang in-adjust pa namin. Tapos dito rin banda, babawasan pa po ito. Itong banda rito. Yeah, magmerienda po muna tayo bago mag-uwian. Yan. Merienda tayo, merienda. Ay, break time. Break time. Serve po ng merienda. Yan, uwian na po tayo. Late na tayo nakapag-merienda. Yan, uwian na naman po muna. Bali Sabado nga pala ngayon na payday. Kaya nandito kami sa phase 2 sa bahay. Yan, uwian na naman po. Nagbabalak po kaming pumasok bukas Linggo para maploringan lang yung harapan. O para pagdating ng Monday, mabibira na po namin yon sa trusses ng polycarbonate tsaka yung sa mga poste. Paano dyan? Sige. Sige. Tara Jay. Sige. Sige. Jay. Bukas. Sige, sige. Tapos na naman po yung araw natin ngayon mga ka-Row House. Maraming salamat nga po pala sa pagbisita. Bago ko nga po pala tapusin itong video na to, shoutout muna kay Mama Jocelyn Conanan, mga volunteer po ng Asert Marikina at mga Sinjas Angel. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout na rin nga po pala kay Mama Tricia Duque from Hong Kong. Shoutout na nga rin po pala kay Sir Kevin Klein and Lilian Nueva family from Davao. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout na nga rin po pala kay Sir Corpus Franque from Lumina Pastry. Yeah. Shoutout na nga rin po pala kay Sir Ramil Arnolfo Ulatan from Alcor, Qatar. Maraming salamat nga po muli sa pagbisita ngayong araw. Kita-kita po tayo sa susunod na video mga ka-Row House, and God bless po.